marami nagagawa sa isang oras kasi parang ayoko nang nakastambay lang. Siguro madaming ginagawa sa isang oras. Pwedeng multitasking. Siguro maraming ginagawa sa isang oras. Para yung natitirang oras, papahinga ko. Isang gawain bawat oras. Kasi feeling ko mas nakaka-focus ka din, mas madali ka rin makakatapos kapag gano'n. Kasi yung nag-multitask. Maraming ginagawa sa isang oras. Kasi pag isa lang ginagawa mo sa isang oras, parang ngayon, parang imposible mo na siyang gawin kasi ang dami ng gadgets sa paligid mo to. So, mag-multitask ka. So, isang gawain lang sa bawat oras. Kasi pag kunyari, ang dami mong ginagawa sa isang oras, parang ang gulo nun. Parang pag marami kang, pag kunyari, isang oras, may isa ka lang gagawin, na ma-manage mo yung sarili mo ng mas maayos. Oras. Ano nga bang kahalagahan ng oras? Bawat oras, bawat minuto, bawat segundo ay may kanya-kanyang halaga sa bawat tao. Ang iba sa atin, sobra kong habulin ito. Samantalang ang iba ay halos walang pakialam sa tinatakbo nito. Sapat na nga ba ang 24 oras na meron tayo sa isang araw? Mayroong kulang ng isang araw para sa kanilang pamumuhay. Mayroon naman na sobrang bagal sa kanilang paglipas ng oras. Mayroon din na binibilang na lang ang bawat minuto at ang bawat paggalaw nito. Ikaw, gaano kahalaga sa iyo ang oras? Maraming nagsasabi ng mga Pinoy ay may sariling orasan. Kahit sinong kakausapin, kahit saan magpunta, o kahit ano pa man ang gagawin, Filipino tayo magpapairali. Merong dalawang klase ng oras na pinapairal o sinusunod ng mga Pilipino. Ang synchronized time at sequential time. Ang synchronized time ay sinusunod ng mga taong mahilig mag-multitasking kung kaya't ang isang bagay na nakatakdang gawin sa binigay na oras ay kadalasang nauundot. Ang sequential time naman ay sinusunod ng mga taong stricto pagdating sa oras at ang isang gawain ay sinisimulan at tinatapos sa nakatakdang oras. Kadalasan, ang mga Pilipino ay sinusunod ang synchronized time. Subalit may ilan pa rin na mas pinipili na gawin ang mga bagay sa nakatakdang oras. Hi, my name is Sebastian. I am a sophomore currently studying Communication Arts at the University of San Carlos. So I have a planner that has all the activities planned for the week. And then as much as possible, all the things I have to do for the day are already listed down, and I try to make it to the point that I finish everything there, because I don't like it when I get the feeling of leaving something out for the day. And then yes, I do strictly follow the time. As much as possible, I stick to it, because if I don't get to finish one thing and I don't get to meet the deadline, I won't get to reach the other deadlines that need to be met for the day. And then, what do you call this? Yun, I'm juggling a lot of organization. So, time is really important to me. We don't have to change anything. We're Filipinos. But I think what matters most is we are responsible. No? We take responsibility for whatever we do. And I think the Filipinos know when to be punctual and when not to be punctual. So to change it, no, it's part of our, well, blame me for anything, but it's a part of being Filipino to have this Filipino time. Ang persepsyon ng Filipino time ay maaari pang magbago. Kailangan lamang ng konting disiplina at tamang pagpapahalaga sa dapat gawin. Kahit ano pa ang oras na yung sinusunod, synchronized man o sequential, dapat tandaan na ang oras ay mahalaga.